Malamang si Martin talaga po mga kababayan yung magiging successor ng ating Pangulong BBM. BBM. Bakit niya Mr. Maravillas? Yun yung mga pangitain ngayon. Sunod-sunod na pangitain mga kababayan. Ano niya Mr. Maravillas ang ebidensya mo? Ito po ang resibo. Poging-pogi dito si Martin Romualdez, mga kababayan. Ayun, mga kababayan. Busy-busy si Martin. Ano nga yan, Mr. Maravillas? Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po pala ng malinis at spacious sa fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer a grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking para doon po sa mga nagpaplano na mag-travel via PAL, Cebu Pacific, and bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po ay matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Province of Albay. Para sa inyo pong mga inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number niya po 0966-802-0949. Ayos mga kababayan, ayos na niya Mr. Maravillas. O ano niya yun Mr. Maravillas na pinakita mo? Bakit niya sinasabi mong parang si Martin Romualdez na yung magiging successor? Tingnan nyo naman po ang ginagawa ni Martin Romualdez. Namigay naman po ng 379 million in cash aid. Government services to 110 beneficiaries sa Bukidnon. Hindi na po yung ating Pangulong BBM, yung naglilibot po sa buong Pilipinas. Kasi may mga inasikaso rin na mga bagay-bagay na importante para sa tuloy-tuloy na pagbangon ng ating ekonomiya. Gusto niya kasi na masustain na yung GDP gross na 5.9%. Kung saan tinalo na natin yung China. Yung China pang-apat na lang po. Diba? So gustong masustain yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya si Martina yung natukahan niya para mag-ikot ng mag-ikot at mag-asikaso sa mga mamamayang Filipino. Di ba malinaw na po, mga kababayan, kung sino yung magiging successor? Habang si Inday po, tinanggalan ng confidential fund. Ito po yung news release ng Presidential Communications Office. Diba? Presidential Communications Office po yung naglilimbag ng mga balita. Diba? Sabi dyan, the Bagong Pilipinas Servicio Fair is being held today and tomorrow in Bukidnon and is expected to roll out over 379 million in cash assistance in government services to an estimated 110,000 citizens of the province. Martin na po, mga kababayan, si Martin na po yung pinapaniwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In charge na siya sa Bagong Pilipinas. So hindi pa ba malinaw sa inyo? Mga kababayan, ang magiging successor. So sabi dyan, the BPSF in Bukidnon, the 7th province so far
to enjoy the full service caravans of some 58 government agencies implementing 176 different programs and services. Matindi mga kababayan. Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, one of the principal organizers of the BPSF, thanked all the participating agencies and wished for the success of the ongoing Serbisyo Caravan in Bukidnon. Di ba nakakatawa mga kababayan yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang pinsang buo, si Martin, siya na po yung natukahan. Mapalad ang Bukidnon dahil isa po kayo sa mga piling lugar na napiling pagdausan ng pinakabagong programa ng ating gobyerno, ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair. May ilang probinsya niya na rin ang nakaranas ng ginhawa na dala ng ating Serbisyo Fair. Pero masasabi ko po na itong Bukidnon ang isa sa pinakang maraming beneficiaries na napadalo. Speaker Romualdez said at the opening of the BPSF in Bukidnon State University sa Malaybalay. Yung mga congressmen po, mga kababayan ng Mindanao, lahat sumusuporta. Sumusuporta kay Martin Romualdez. Inabando na po, mga kababayan, si Maudigs, kasama yung mga Mindanao congressmen sa nagpumirma po para sa condemnation po sa paninirang puri. Pambubuli ni Maudigs sa Kongreso. Di ba? Wala nang natira kay Maudigs. Yung mga members niya ng PDP Laban. Naglipatan na, mga kababayan, sa Partido Lakas ni Martin. Speaker Romualdez also came on behalf of President Bongbong Marcos, whose challenge to bring government services to the people is the founding principle behind the BPSF. On behalf. Hindi po yung BP, yung Vice President ang on behalf. Nakita na ninyo ang pangitain? Kundi po on behalf ng ating Pangulo, si Martin. Tama po ang basa ko? Malinaw na malinaw po. On behalf of President Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi niya, para po sa kaalaman ng lahat, naisip namin na maglunsad ng ganitong proyekto bilang sagot sa hamon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pabilisin ang paghatid ng serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino. Sabi po ni Ferdinand Martin Romualdez, kasama niya ng Office of the Speaker sa proyektong ito ang buong kasapian ng House of Representatives, kaagapay ang lahat ng departamento at ahensya ng gobyerno. Hindi po sinusulo kasi ni Martin Romualdez. Ito yung tunay na leader. Lagi niyang kasama yung kanyang mga kasamaan sa Kongreso. Hindi niya sinusulo yung kredito. O diba? Kaya gustong-gusto siya ng kanyang mga congressmen. Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores serves as the local host for the event along with crucial support of the provincial government ng Bukidnon through Governor Neil Roque in collaboration with the district representatives of Bukidnon, sina Congressman Jose Manuel Alba, Jose Maria Subiri Jr. and Laarni Labin Roque. Kita ninyo, full force po yung mga congressmen. Walang matitira kay Inday nito. Sa Mindanao, also present during the event to support the program were Cagayan de Oro City Representative Lordan Suan, Davao de Oro Representative Maria Carmen Zamora, Davao del Norte Representative Alan Dojali, and Davao Oriental Representative Nelson Dayanghirang and Chino Almario. Lahat po sumama kay Martin. Ang natira po kay ang natira po kay Inday, si Ilogarci, tapos si Ungab ng Davao. The rest of the kasi umalis siya po sa Partido Lakas.
Tapos yung presidente ng Partido Lakas, si Martin, tinawag ng tambaloslos. What? Ano ba? So sabi diyan, other cash assistance programs include the tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD, implemented ng DOLE, na nag-oversee ng payouts ng 4 to 6 class municipalities sa Bukidnon. Sabi ni Martin, bilang leader niya ng Kongreso, alam po namin na marami sa inyo ang nahihirapang makakuha ng serbisyong kailangan ng inyong mga pamilya. Sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair, layunin namin na hindi lamang mapadali, kundi mas mapalawak pa ang pagpapaabot sa inyo sa lahat ng serbisyong laan ng gobyerno. Solve na solve niya, Mr. Maravillas. Sa bawat lugar na mapupuntahan ng Serbisyo Fair, asahan ninyong makakatanggap kayo ng ayuda, impormasyon at gabay sa lahat ng problemang kinakarap ninyo, kaugnay sa kalusugan, edukasyon, hanap buhay at marami pang iba. Pati po edukasyon. Di ba? Di ba niya, Mr. Maravillas, yung edukasyon sa DepEd yun kay Inday. Sabi diyan po sa balita, pati edukasyon po, edukasyon, hanap buhay at marami pang iba. The BPSF had been pilot tested in Biliran and was simultaneously launched in Ilocos Norte, Camarines Sur, Leyte, at Davao de Oro in September. Before Bukidnon, the last stop of the BPSF was in Laguna. Ganon ka sipag mga kababayan ang magiging successor ng ating Pangulong Bongbong. Kasing sipag po ni BBM. Di ba? Uubusin po ng Speaker of the House, lilibutin lahat ng province. Yan po yung sabi niya. Speaker Romualdez said they hope to visit all 82 provinces for the Serbisyo Caravan, reaching a total of 2 million beneficiaries. Tapos, mga kababayan, si Inday, iniikayat namin kayo na sabihan ang inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay na antabayanan ang pagdating ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa kanilang lugar at samahan kami sa tutulungan para mapabuti ang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Sama-sama, babangon po tayong muli, sabi po ni next President Martin Romualdez. Ikaw na talaga, Mr. Maravillas. Sinasanay ko na po kayo sa pagtawag kay Martin. So sabi diyan, on the first night of the BPSF in Bukidnon, a pasasalamat concert that is expected to draw a crowd of 10,000 people will also be held at the provincial capital grounds with free admission. Di ba mga kababayan? Masayang-masaya ang mga mamamayang Filipino. 379 million in cash aid. Government services to 110,000 beneficiaries in Bukidnon. Ma-insecure niya lalo niyan si Inday, Mr. Maravillas. Matagal na pong insecure. Lalo pang pumantay na po yung ratings ni Martin. 75% mga kababayan kay Martin, 76 si Inday. So, statistically, tied mga kababayan yung dalawa sa latest survey ng RP Mission. Kita ninyo, mga kababayan, poging-pogi po si Martin Romualdez. Ang daming tao na nag-attend po sa kanyang sa kanyang proyekto para sa mga mamamayang Filipino. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.